Tagahugas lang ako ng kutsara, ng plato, mag-isa doon sa likod. Sabi ko, lahat matututunan ko to. At makakapagtayo ako ng sarili kong restaurant. Hello mga ka-e-learners! Did it ever cross your minds to leave your stable jobs in the F&B industry, then venture and operate your own restaurant business? How many years would it take for you to work in the F&B industry before you realize and determine that you are already capable of managing and opening your own restaurant business? So for today, let us set aside F&B trainings, lessons, and tutorials. So bisitahin natin ang isa sa mga waiters who left his job and his promising F&B career to become one successful restaurant owner. At hindi siya nag-undergo ng formal restaurant management studies, but instead, he made use of his experiences, his challenges, trainings, lessons, and F&B workshops for several years in our F&B department. Relying on luck is not a winning business strategy. Kailangang mamaster mo ang ins and outs ng restaurant business bago ka mag-operate at bago mo patakbuhin ang sariling restaurant business mo. So bago ka magsimula, you need to find out what your market wants in terms of concept, food, beverages, atmosphere, service style, and price structure. And as soon as you found out all the answers to those, you have to go and get what your market wants. And this time in terms of location, design, ambience, equipment, menu, recipes, skills, and people. So for today, alamin natin kung ano ang naging basehan ng ating waiter para maisip niya that he is already equipped with all the knowledge and skills to operate, manage, and own a profitable and successful restaurant business. Hello mga ka-e-learners! Today's video is different as this is a bit of a break from lessons, tutorials, and trainings in F&B management. We are now visiting Christian's Grill and Resto Bar in Nasugbu, Batangas, being owned by one of my most hardworking proteges in the F&B industry. Come and let's explore his restaurant. We had a great lunch in his restaurant and our average check per person is 500 pesos. And we have ordered the following. We had grilled tanige, grilled squid, kare-kare, paksiw na bangus. We had fresh watermelon shake and Milo dinosaur for our drinks. And bibingka for our dessert. Dito sa second floor ang mga private parties, reservations, bookings, and meetings. And he also has his promos for special events like Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Halloween, and others. Andito tayo ngayon sa Barangay Pinkian, Sitio Looc, sa Christian's Grill and Resto Bar na pag-aari ng ating magaling na service staff, si Christian De Leon. Hello po. Christian, tell us something about kung paano mo nagawa ang concept na to, paano ka nag-start sa restaurant business mo. Actually, ma'am, lahat ng ito, part ka doon, ma'am. Salamat, maraming salamat. Kasi natutunan ko, ma'am, nung pumasok ako ng trabaho sa inyo, ma'am, tagahugas lang ako ng kutsara, ng plato, mag-isa doon sa likod. Sabi ko, lahat matututunan ko to. At makakapagtayo ako ng sarili kong restaurant. How many
years na ang restaurant mo? Ngayon, ma'am, magti 3 years na siya. I think magdidire-diretso na. Yes. I know. At nakita ko naman yung potential mo. Actually, you started as Waiter, ma'am. waiter on call. On call, opo. Oo. Pinatitinda kita noon ng ice cream. Ice cream, sa beach. opo. Yes, ma'am. Ice cream, and then inilagay niyo ako, ma'am, dun sa bar, Oo. dun sa labas ng dagat, Yes. na Oo. hindi natin alam kung may pupunta o wala kasi sobrang init. Yes, I agree. Pero ma'am, dun pa lang, kasi natutunan ko na agad yung inventaryo. Kung paano yung ganito, ilan yung in and out mo, Oo. ilan yung Ilan ang nabenta mo. yield? Yes, Ilan ma'am. ang yield ng bawat galon ng ice Yes, cream? ma'am. Opo, opo. You started as a waiter. Yes, ma'am. Dishwasher, sabi mo. And Yes, then ma'am. waiter, and then captain waiter. Yes po. Hanggang Supervisor? supervisor? Opo, yes ma'am. Hanggang supervisor. Opo. So, a total of how many years ka doon? Kung ililess natin, ma'am, yung contractual ko, ma'am, almost 13 years, ma'am. 13 years in 13 years in service. service. And then you decided na Yes, ma'am. this is enough. Yes, ma'am. I think 13 years is equipped enough. na ako, ma'am. So very Medyo equipped ka na magpatakbo. Opo. How did you say na well-equipped ka na when it comes to restaurant management? Kasi hindi pa naman well-equipped talaga, ma'am. I think marami na akong idea na magagamit ko, ma'am. Kung hindi naman, ma'am, meron akong mentor na kagaya nyo. Nahihingi ng tulong. So from there pa lang, natutunan mo na yung food costing, Yes, ma'am. inventory, and also yung paano ang sa sales pagdating Yes, sa ma'am. revenue generating activities, Yes, no? ma'am. Kailangan ko makabenta ng marami para sunod-sunod yung pasok ko. Yes, Dahil correct. na- Dahil on call ka lang. Yes, ma'am. Opo. Pag wala kang Sales, masyadong maraming opo. sales, wala kang pasok. Yes, ma'am. So, ano ang pinaka-challenging at ano yung mga pinakamagandang natutunan mo habang nagtatrabaho ka na naka-inspire sa'yo para makapagpatayo ka ng ganitong restaurant? Natutunan ko po ang costing. Kailangan pala na mayroong standard recipe card kasi ito yung magiging basis ng costing ng food at beverage mo. Hindi pwede ang walang standard recipe sa drinks at saka sa food. Natutunan ko rin po ang inventory management. Kailangan meron kang part stocking at mahigpit na monitoring sa mga expiration dates saka sa spoilages mo kasi dito din nakabase ang iyong mga purchases and requisitions. Pagdating sa food and beverage management, nagkaroon ka ba ng papel pagdating sa costing, pagdating sa mga inventory sa bar, pagdating sa purchasing, at sa lahat ng mga bagay na involved ang restaurant management? Yes, ma'am. Dahil po nung mga panahon na naging waiter na ako, ma'am, nasa dining area na ako, iniikot ko lahat, ma'am, eh. From bar, tinitingnan ko, bakit nakakapaggawa ng shake? Nasaan yung mga Recipe niya. Nung nakita ko lahat yun, kailangan pala ganun lang yung Para asukal, may ganun lang. costing. Yes, ma'am, may costing siya. Tapos, ma'am, doon naman sa pagkain naman, ma'am, kailangan pala ganito yung presentation ng pagkain. Kailangan pala merong ganito. Kasi yung pick-up charge. Yes, ma'am, may mga Oo. pick-up charge na ako nakikita. Tapos, ma'am, kailangan pala pag in-order yung pagkain, merong oras kung kailan mo ilalabas yung Oo. pagkain, Oo. ma'am, para may serve mo siya ng mainit. Kung mainit yung pagkain, kung malamig yung pagkain. Kanina sabi mo sa food safety and hygiene, naging parte ka ba ng food safety and hygiene? Yes, ma'am, dahil nga nakita ko at natutunan ko kung paano yung mga yon, naging FBI buster ako ng food safety. Opo. Foodborne illnesses Yes, master. ma'am. Oo. Ultimo, ma'am, pala yung mga sa chiller natin, yung mga Thermometers. yes, ma'am, thermometers kailangan calibrated siya. Yes. Tapos, ma'am, meron doon mga rubber. Doon sa mismong Yung mga gaskets. yes, ma'am, mga gaskets. Kailangan pala lahat yun, ma'am, nalilinis natin kasi napapamahayan siya ng mga molds, sa mga insects. Sa FBI mo, sa foodborne illness buster mo, Mhm. ano yung naging role mo doon in particular? Nag-audit po ako sa mga compliance at non-compliance sa food safety, temperature danger zone, food tagging, personal hygiene, at paggamit ng gloves, hairnet at iba pang mga PPE. So, on top of you, doon sa grupo ng foodborne illnesses busters, sino ang nasa ibabaw ninyo? Ma'am, meron kaming hygiene manager, ma'am. Actually, ma'am, naging FBI Buster of the Year nung time na yan. Oo, So, kasi, nabigyan ka ng award. yes, FBI ma'am. Buster Talagang of the Year. mahigpit ako dyan, ma'am. Kasi unang-una kasi pagkain yung sineserve natin, ma'am. Kasi kaunting pagkakamali natin dyan na maibigay sa guest. Malaking problema. Yes, ma'am. Oo. Hindi natin alam kung ano yung magiging problema pa. Naging
parte ka ba ng isang grupo o nakasali ka ba sa pagbabasa ng profit and loss statement? Umuupo ka ba doon sa mga meetings? Yes, ma'am. Actually, profit and loss, napakahirap, ma'am, i-justify, lalo na't hindi mo alam kung saan mo napunta, kung saan mo ginamit. Oo. Ngayon, ma'am, sa experience ko, ma'am, na nagtatrabaho ako doon, I think 30% food cost is talagang questionable na. Yes. Yes, ma'am. 30% food cost is questionable na. Pero, ma'am, tinitingnan ko rin, ma'am, yung mga expenses na nagagamit namin. Baka naman sumosobra na ako ng request sa tissue. Yes. Baka naman sumosobra operating na ako. expenses. Yes, ma'am. Sumosobra na ako sa pag-request ng mga ketchup ko, ng mga condiments ko. Baka naman nando doon. O kaya naman, ma'am, nagkakaroon na kami ng maraming spoilage sa bar. And then sa kasalukuyang operations mo ngayon, doon sa number of covers mo, Yes, ma'am. ano yung average mo during the weekdays Apo. and during the weekends? Since, ma'am, si Nasugbu, ma'am, is maraming beaches dito, ma'am. Usually, puro weekend, ma'am, ang maraming tao dito. Pero during weekdays, ma'am, at least, ma'am, 40 to 50 covers Okay. in a day, ma'am. Kaya So how naman many ito. seating capacity do you have? Right now, ma'am, I have 130 to 140 na ma-maximize Na namin. ma-maximize Apo. mo. And then, so kung mga around 40 to 50 ka during the weekdays, how many naman during the weekends? Boom yan, ma'am, pag weekends. Umaabot kami ng 250 to 300. Wow. Apo. Lalo naman pag holidays, ma'am. Pag holidays. Oo. Pag holidays, more than 300 pa. And then, may I ask, ano naman yung average check mo to date, month to date? Month to date namin, ma'am, is umaabot ng nasa 400. Ang 350 average, to 400. 350 to 400. Yes, ma'am. Wow, that's very good. And you're able to control naman your food cost, Yes, your ma'am. labor Opo. cost, and Lagi your po operating cost. lagi kami magkaaway ni Cap at saka ni Chef. Yan. Pagdating sa food Pagdating cost. sa food Because cost. you know how it is. Yes, ma'am. Dahil nadaanan mo at Yes, na-experience mo, no? While you were working with us, with me. Yes, ma'am. When it comes to purchasing naman, I understand that you are very sustainable. Yes, ma'am. Purchasing, ma'am. Kasi ako na rin po yung nagiging purchasing dito, ma'am. Alright. Tuwing umaga, ma'am, gusto ko kasi lahat ng pagkain na sinaserve ko is fresh. Fresh. Opo, lalong-lalo na yung seafood natin, ma'am. Yung seafood, ma'am, is galing dyan lang sa mga nearby barangays. And you're helping Opo, the yes, fishermen ma'am, opo. also. And then, yung ating mga gulay, ma'am, galing lang din dito, locals, ma'am, from Loob. Wow, you're very sustainable. And you also mentioned about the rice. Yes, ma'am. Pag bagong ani yung rice, inaabangan mo na kasi Yes, you're ma'am. buying the rice from them. Yes, ma'am. So you're really helping a lot of people around the Nasugbu. Gano'n naman talaga, ma'am, eh. Yes, Parang ano lang, ma'am, give and take. Yes, Opo. and you also employ a lot of the locals now. Yes, ma'am, opo. Of the natives ng Nasugbu. Nasugbu. Alright. So that's a very good kind of operation, no? Very sustainable. And one more thing is that, kasi maalam mo na kung paano magpatakbo ng restaurant, alam mo na kung paano when it comes to food cost, purchasing, Yes, ma'am. sustainability, cost control, and everything as far as the operations Kasi is nga, concerned. ma'am, binubugbog nyo kami ng training dyan. Because of all these trainings, Yes, ma'am, workshops, opo, opo. pinaka-memorable workshop na na-attendan mo. At food cost, ma'am, is talaga isa yun, ma'am. Tapos yung isa pa, ma'am, meron kaming flow horse, meron kaming dogs. Menu engineering. Yeah, Yeah, ma'am. menu Yes, engineering. ma'am. Apo. Yeah. Kaya nga, ma'am, paulit-ulit ko rin pinapanood yung service sequence mo para ma-refresh. Yes. At saka, ma'am, ibinibigay ko na rin, sabi ko sa kanila, puntahan nyo yung page ni Ma'am Ellen, mari-refresh yung service Yes. nyo. Meron din mga nagme-message sa akin na they're using daw those as a refresher course. Yes, ma'am. Which we have conducted in the past, no? So, ma'am, Oo. nung nakita ko yung comment, ma'am, na food safety, aabangan ko ako yung food safety para madali na sa training. Madali na siyang ipaliwanag, Oo, ma'am. oo. Opo. Kasi minsan yung mga tao, pag napapanood nila, mas ma'am. naiintindihan nila, no? As compared yung nakaupo sila sa classroom type. So, minsan medyo nawawala yung attention, no? Okay. Saka, ma'am, para mas alam na mga tao kung bakit kailangan ng ganito, kailangan ng Kung bakit ganyan. kailangan talaga ang Yes, food ma'am. safety when it comes to Yes, food ma'am. operations. Oo, they have to understand. Kasi sila mga food handlers. Yes, ma'am. Saka yung pagkain kasi, ma'am, talagang paninda namin. Yes, yes, oo. Kasi it could make or break you. Yes, ma'am. Pagka medyo nagkaroon ng samaan ng tiyan because of food safety and hygiene concerns, Yes, ma'am. mawawala at yung word of mouth kasi parang mababalitaan nila yan, so medyo mawawala na yung mga customers mo. After 13 years of working in the industry, so as of this time, at this point in time, meron bang regrets na parang sinabi mo, sana hindi mo na ako umalis sa trabaho ko at pinagpatuloy ko
na Hindi, lang, ma'am. baga maging F&B director na rin ako? Or kontento ka na at naging successful yung pinasukan mo? Actually, man, dapat noon ko pa pala sana ginawa. Earlier pa. Earlier pa. Pero Hindi ka kung- na nag-apply ng 13 years. Kung ginawa ko, yes, ma'am. Kung ginawa ko naman siya na mas maaga, baka hilaw pa ako. Oo, hilaw Opo, pa. baka hilaw pa. So in 13 years, marami kang natutunan. Yes, ma'am. When it Opo. comes to restaurant management. Opo, opo. Food cost, labor Yes, ma'am. cost, purchasing, food safety and hygiene, and everything. Pag minsan nga, ma'am, pag mapunta ako sa ibang restaurant, naku-compare ko na siya. Yeah. Dapat pala ganito yung meron ako. Dapat pala ganito yung ginagawa namin. Opo. Yeah, Yes, kasi ma'am. di ba, remember, we always have the annual benchmarking. Yes, ma'am. Opo. Wherein we bring you people sa iba-ibang mga hotels and Yes, ma'am. restaurants para makita natin yung best practices. Yes, ma'am. Opo. And then at the end of the exercise, Yes, gumagawa tayo ng report na ito yung best practice na nakita ko. Saka which may be nakikita mo rin kung, applicable. yes, ma'am. Nakikita mo rin kung ano yung bago. Oo. Yes, ma'am, yung mga Napaka-applicable. Yes, ma'am. So, ginagawa natin yun every year. Opo. So, every year, we have to do the benchmarking. Hayaan nyo, ma'am, basta pag gumanda pa yung benta namin, itong mga to, ibe-benchmark. Yes, you have to do that. Just for them to see. Yes, What's the ma'am. best practices, kung ano Opo, pa yung opo. latest sa industry. Kasi hindi yun nakakulong na lang sila dito. Kasi no matter how hard you tell them na ganito kasi yung Opo. ginagawa, eh, ikaw lang yung nakakakita, ikaw lang yung Yes, nakakatikim, ikaw lang yung nakaka-experience. They also have to experience it. Yes. Ano yung mga advices na may bibigay mo sa mga kagaya mong aspiring na gusto magpatayo ng restaurant na nanggaling na rin sa restaurant industry? Para naman sa mga taga F&B na kagaya ko na gusto ring magbalak o magtayo ng sarili nilang restaurant, gamitin nyo ang lahat ng mga challenges at lahat ng natutunan ninyo habang kayo ay nasa trabaho pa. Huwag nyong sukuan yung mga hirap sa F&B. Lahat yan may experience nyo. Malaki rin ang pasasalamat ko sa dating company ko dahil hindi lang nila ako tinetrain para maging magaling na waiter, kung hindi maging magaling din para mapatakbo ko ang F&B operation. Na yun nga, yun yung mga naging daan para makapagpatayo rin ako ng sarili kong restaurant. Kung gusto mo talaga yung isang bagay, magpursige ka. Kasi puhunan mo, ma'am, yan. Dugot pawis ang puhunan mo dyan, ma'am. Yeah. And then, sayang yung kaalaman mo. Di ba, ma'am? Kung halimbawang gusto mong mag-negosyo, tapos mapoprostrate ka kasi wala kang pagkukunan, maraming paraan. Marami pong paraan. Basta i-continue mo lang, ma'am, kung anong gusto mo at kung anong gusto mong gawin. Kung halimbawang may tao ka, ma'am, na 10 tao yan, ma'am, lahat ng buhay nila intindihin mo. Yes. Oo. Oo. Kasi, ma'am, nung empleyado lang ako, pag wala akong tao, sige, palitan natin, may makukuha tayong tao. Pero ngayon, hindi, ma'am. Pag may tao kang ganyan at may sarili kang negosyo, pamilya na ang turing mo sa kanila mo. Kailangan mong intindihin silang lahat. That's how you become successful. Eh. Siguro, Yung mga ma'am. iniintindi mo, pati yung mga buhay ng mga tao. Yes, ma'am. Kailangan intindihin mo silang lahat. Kung kailangan mo silang idisiplina mo. Kasi, ma'am, doon matututo sila. Maraming salamat kasi ang sarap-sarap ng food. Opo, thank you. Fresh, everything's fresh. Salamat po. Na-enjoy talaga namin yung food. And your restaurant is highly recommended talaga. Oo. Thank you po. Hello mga ka-learners, may-ari ng Christian's Grill and Resto Bar. Follow nyo si Miss Ellen, maraming kayong matututunan. Mari-refresh kayo lagi. And that's it for today's video, mga ka-learners. Thank you and see you on my next one. Keep watching, keep on learning, and keep on dreaming. Bye!